Tiniyak ng Commission on Higher Education na makikipagtulungan sila sa Department of Education upang masigurong hindi makokompromiso ang pag-aaral ng mga estudyanteng maapektuhan ng pagpapahinto sa senior high school program. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Kenneth? Yes, Audrey, nilinaw ng Commission on Higher Education o CHED ang ilang issue kaugnay ng pagtigil ng senior high school program sa higher education institutions. Ayon kay CHED Chairperson Prospero Rivera na bagaman nahinto na ang SHS program sa ilang tertiary education institution, hindi anya ito nangangahulugan na abolished ang K-12 program ng pamahalaan. Sa halip ay magpapatuloy ito. Tanging layunin lamang anya ng memorandum na inilabas ng CHED kamakailan ay himukin ang mga universidad na pag-usapan ng kanilang board ang usapin ng pag-offer ng SHS program, lalo't wala ng legal na basihan ang pagpapatuloy ng SHS voucher sa SUCs at LUCs dahil paso na ang transition period para sa SHS program sa SUCs at LUCs. That is the objective of the memorandum. Hindi po totoo na sinasabi ng CHED na itigil nyo na, wag na kayong tumanggap ng estudyante. Ang sabi po ng memorandum, wala nang subsidy, wala nang legal basis to pay subsidy for your senior high students. Then you have to discuss now what you are going to do for those that have not stopped offering it. For the SUCs and LUCs that have stopped offering it, the memorandum does not apply to them because they have already stopped offering SUCs and LUCs in their area already. Because there may be no more legal basis to pay the voucher coming from DepEd, and also because DepEd is saying that there is already space and capacity in the regular high schools for the students to go there. Ipinutuloy ng CHED na marami na rin SUC at LUC na hindi na nag-aalok ng SHS program sa mga nakalipas na taon. Pero hindi naman ito nagresulta sa pagtigil sa pag-aaral ng mga estudyante. Ito'y para mainaan ang pasilidad ng mga ito sa kanilang estudyante, lalo't tumaas ang bilang ng mga enrollee dahil sa free tertiary education na ibinibigay ng pamahalaan. Ipinunto rin ni De Vera na ang mandato talaga ng SUCs at LUCs ay ang makapagbigay ng tertiary education. Period is over, there is no more excess facility, the enrollment in SUCs and LUCs have increased, and therefore the SUCs and LUCs are now using the facilities that they have for their higher education programs. Many of them, in fact, have problems with capacity already because of the tremendous increase in enrollment because of free higher education. The mandate of SUCs and LUCs is that they are higher education institutions, and their mandate under the law is to provide post-secondary education. Sinimok naman, Audrey, ng CHED ang SUCs at LUCs na madaliin ang pagtugon sa issue ng kanilang mga SHS program at bumuo ng malinaw na solusyon para rito. Handa rin ang CHED na makipagtulungan sa DepEd para matiyak na hindi makokompromiso ang pag-aaral ng mga estudyante. Require everyone to work together, and that includes the Commission, that includes DepEd, that includes our state universities and colleges, and that includes our education stakeholders. We have to work together. That's why the memorandum instructs the SUCs to now look into the matter. Audrey, inaalam na ng CHED kung saan-saang lugar yung may mga maapektuhang estudyante dahil nga sa development na ito. At aalamin din daw ng komisyon ang estado ng senior high school facilities sa naturang mga lugar para matiyak na tuloy-tuloy ang kanilang access sa edukasyon. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.